So mga paraan upang lalaki naman ang palaging mag-message sa iyo. Yes mga kamamay, kung tinatanong po ninyo kung paano nga ba mababaliktad ang sitwasyon na tipong kapag kayo palagi ang naghahabol, kayo palagi ang tumatawag, kayo palagi ang nagme-message, di ba ang hirap din? Kasi tipong ikaw na lang palagi naghahanap sa kanya eh. Ikaw na lang palagi nagdidemand sa kanya. Well, ngayon sa video na to mga kamamay, good news. Papaano natin gagawin na baliktarin ang sitwasyon na tipong lalaki naman ang palaging mag-message sa iyo. Pero mga kamamay, paalala lang, bago nyo po ito sundin, itong mga sasabihin ko, kailangan nyo po itong tiisin sa paraang hanggat kaya nyong tiisin para makuha nyo po talaga na yung mga lalaki na yan ang mag-message muna o una palagi sa inyo. Kaya mga kamamaya, bago po natin ito pag-usapan, isa lang muna ang hinihiling ko. If ever na nakaka-adapt, o if ever nakaka-relate, o if ever na gusto nyo po yung mga love advice na aking sinishare, sinasabi, pinaliliwanag sa inyo, huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment ka na rin kung gusto mong magpa-shoutout o kung may something na meron kang pinagdadaanan ngayon, pwede rin. At nandito ako upang magbigay sa iyo ng piece of advice na kahit pa paano magkaroon ka ng idea sa mga bagay na gagawin mo kasi minsan kasi mga kamamay sa bigat ng inyong mga problema pinagdadaanan tapos kayo yung nakasalag doon sa sitwasyon na yon, minsan hindi nyo na maisip eh. Hindi nyo na maisip kung ano yung tamang gawin. Kung kaya't karamihan sa inyo nabubulag, kaya't karamihan sa inyo nagiging martir at hinahayaan na lang yung mga panluloko o yung mga hindi makatarungang gawain na ginagawa sa inyo ng isang lalaki. Okay? Kaya ngayon sa video na to, kung nakapag-subscribe na po kayo, nakapag-like at nakapag-comment, maraming salamat at simulan na po natin kaagad ang ating mga topic ngayong umaga na to. So, papaano nga ba o ano nga ba yung mga paraan upang lalaki naman ang magparamdam sa inyo palagi? So, number 1, huwag palaging maunang mag-message kahit na anong mangyari. Yes, mga kamamay, ito kasi palagi nangyayari sa mga kababaihan eh. Oo, ikaw na mismong nanonood ka. Bakit kasi kailangan ikaw palagi ang mauna? Bakit kasi kailangan ikaw palagi ang gusto mong magparamdam kagad? Ang aga-aga pa oh. 3:00 pa lang ng madaling araw. Nagme-message ka na kagad. Nangungumusta ka na agad. Eh parang 12:00 na kayo nagkatulugan kagabi. Okay? Magkausap nga kayo kagabi, di ba? Bakit ngayon? Umiihi ka lang, nag-message ka na. Eh, paano ka mamimiss ng isang lalaki? Paano ka hahanapin ng isang lalaki kung ganyan ka? Masyado kang available. Masyado kang maraming oras sa kanya. Alam niyo ba mga kamamay, hindi po yan gusto ng isang lalaki. Eh kamamay, masisisi mo ba ako eh? Dito ako masaya eh. Dito ako excited eh. Gusto ko, umpisa pa lang ng araw, ako yung makikita ni babe. Yung jowa ko, hoy, jowa mo na ba agad? Parang kakahapon lang kayo nagkausap, jowa mo na agad may tuturing. Mga kamamaya, kung gusto mong tumaas ang value mo pagdating sa isang lalaki, kung gusto mong mas habulin ka niya, kung gusto mong mas hanapin ka niya, tigil-tigilan mo yung kaartehan mong yan. Hindi makakatulong yan. Yung palagi yung pagpaparamdam, yung palagi yung unang magparamdam, hindi makakatulong yun mga kamamay. Sa umpisa lang ng isang relasyon, maganda yan, sweet yan, nakakakilig yan. Pero kapag tumagal na po kayo, sabihin na natin yung lalaki, medyo matagal-tagal ka nang nakikilala. Halimbawa, 1 buwan ka nang kinikilala o 1 buwan nang nandiligaw, makikita nyo, isang araw parang nanabang na siya. Isang araw makikita nyo parang hindi na siya ka-interesado sa inyo. Bakit? Eh, palagi kayong una ng tawag, unang-una ng message, unang-una ng paramdam, hanggang sa naumay na lang isang lalaki, hanggang sa naghihintay na lang ang isang lalaki sa message mo. Ikaw na lang yung iniintay na maunang magparamdam kung kaya't saka siya magre-reply o magpaparamdam, magme-message kapag ka nag-message ka na rin. So, yung tipong yung exciting ng lalaki nawawala, na sa halip na ikaw yung unang i-message ng lalaki, nandoon yung excited na nararamdaman mo ngayon, ha? Dapat yung nararamdaman mo ngayon, yan yung nararamdaman ng lalaki. Dapat baliktad ang nangyayari. Dapat kung ano yung gigil mo sa pagpaparamdam ngayong 3:00 ng umaga, dapat yan yung ginagawa ng lalaki para sa'yo. Hindi dapat ikaw ang pumapapil niyan. Dapat lalaki ang pumapapil para yung lalaki hindi maghanap ng iba. Kaso binabaliktad ninyo.
Kaso anong ginagawa ninyo? Ginagawa nyo yung papel na dapat siya yung gumagawa. Kaya ngayon, ayan, nanabang. Kaya ngayon, yan, ang tagal mag-reply. Kaya mga kamamaya, wag na wag kayong uunang mag-message, magparamdam sa isang lalaki kahit na anong mangyari. Kung gusto mo na ikaw palagi ang i-message ng mga yan, wag niyong sanayin na kayong nauuna. Tandaan nyo. Okay? Maliwanag tayo dyan mga kamamaya. So next, iparanas mo rin na hindi ka needy at sobrang naghahabol. Yes, mga kamamay, huwag palaging huwag palaging humihiling, huwag palaging namimressure. Yung tipong kapag hindi ka binibigyan ng oras ng isang lalaki, lagi mong, alam mo yun, hinahatsit, lagi mong tinatanong, lagi mong kinukulit. Pag sinabing wala pa siyang oras, hayaan nyo muna. Huwag muna kayong maging needy. Yung iba dyan, nagagalit ka agad eh. Yung iba dyan, nagtatampo pa nga eh. Pag hindi nabigyan ng oras, nagtatampo pa nga eh. So, paano ko i-message ng isang lalaki kung ganyan kayong katampuhin? Okay? Paano kayo i-message, chat-chat, tatawagan ng isang lalaki kung ganyan kayo kadrama? Hayaan nyo mga kamamay. Huwag kayong maghabol, huwag kayong maging needy kasi the more na naghahabol kayo, the more na ipinararamdam nyo lang sa isang lalaki na nandyan lang kayo palagi. Okay? Pero kung nakikita ng isang lalaki mga kamamay na sumasaya kayo kahit wala siya, o kaya naman, nagsabi kayo pero sabi niya wala pa siyang oras tapos kayo nag-focus kayo sa ibang bagay. Okay? Nandyan yung mga magulang nyo, mahal nyo sa buhay, mga kaibigan mo, mas binigyan mo sila ng oras, mas binigyan mo sila ng pagkakataon na makasama ka, mas sumaya ka o lumabas kayo, nanood kayo ng sine, sumimba kayo, at mas pinakita mo sa isang lalaki na sumaya ka, dyan nyo makikita mga kamamay, yung kakulangan ng oras niya sa'yo. Siya na mismo yung maghahabol, siya na mismo yung palaging magchat-chat, magpaparamdam, sigurado ako. Bakit? Kasi nawala na yung yung attention mo sa kanya, sa iba na napapunta. At bilang isang lalaki, kapag nag-divert yung attention mo, okay, na dapat sa kanya ay napunta sa iba, sa mga kaibigan mo, at dun mo nakita ang kasiyahan, malamang sa malamang, siya na yung madalas magpaparamdam sa iyo. Siya na yung madalas na maghahabol sa iyo. Tandaan nyo yan. Kaya please, huwag kayong maging needy at naghahabol palagi sa mga lalaki na yan para sila naman yung una palaging magparamdam sa inyo at sila naman yung palaging hahabol-habol pagdating sa inyo. Okay, maliwanag tayo dyan mga kamamaya. So next, huwag ka ring madalas magparamdam. Imbes, mag-ayos at magpaganda ka palagi. Yes mga kamamay, ito yung ibang mga babae dyan, inabangan, binantayan nyo na palagi ang message sa inyo ng isang lalaki. Kamamay, mahalaga talaga sa akin tong lalaki na to eh. Masaya ako kapag nagme-message siya. Masaya ako kapag naaalala niya ako. Ang tanong, lagi ka nalang nakabantay eh. Ang tanong, wala ka nang ginawang iba sa sarili mo, sa buhay mo, kundi bantayan ng message niya eh. Tama yung itsura mo, napapabayaan mo na. Tama yung itsura mo, nalolosyang ka na. Tama mo, kapag may kausap na iba yung lalaki, affected ka, nalulungkot ka na kaagad, minsan umiiyak ka pa eh, nagsiselos ka pa eh. Pero kapag ikaw ay, alam mo yun, meron kang kumpiyansa sa sarili mo, nag-aayos ka, maganda ka, hindi ka natatakot. Na kung sino mang kausap niya, hindi ka natatakot eh. Bakit? May laban ka eh. Kasi nga nakapokus ka sa sarili mo at hindi ka lang nakabantay sa isang lalaki. Kaya please mga kamamaya, imbes na mag-focus kayo sa isang lalaki at bantayan ang kanyang mga message sa inyo, bakit hindi ka mag-ayos? Bakit hindi mo siya hayaan? Hayaan mo siyang maghabol sa ganda mo. Mas mag-focus ka sa sarili mo. Kasi masyado ka nakapokus sa kanya, baliktad eh. Tandaan nyo kung high value kayo, kung maayos kayo, kung maganda kayo, hindi kayo nagpapabaya, lalaki na mismo ang hahabol sa inyo. At yung siya man ay maghanap, hindi mo kailangang mag-alala. Maraming mga isda pa dyan na maaari kang makita. Marami pang mga boylet dyan na maaari kang makita. Kaya please, hanggat maaari kung gusto nyo na unang magparamdam o palaging magparamdam sa inyong isang lalaki, imbes na bantayan ang mga message niya, imbes na hintayin ang mga text niya, ang tawag niya, mag-ayos kayo. Magpaganda kayo. Isagad nyo na. Sa ganyang paraan mga kamamay, ewan ko lang kung hindi madalas magparamdam at laging i-message kayo ng isang lalaki. So next, iwasan mo rin na pumatol sa bawat galit at tampo niya sa iyo. Yes, mga kamamay. Isa rin tong strategy na kung saan talagang ang isang lalaki ang palaging magme-message sa iyo. Huwag mo lang patulan. Okay? Huwag mo lang gantihan yung mga masakit na sinasabi sa iyo. Talagang at the end of the day, bababayan. Yung pride yan, bababayan.
Kung ang tendency na nasa isip mo is ikaw yung magpapaliwanag, kung iniisip mo na ikaw yung maghahabol, wag mong gagawin yun. Okay, lalo na kung okay ka naman, wala kang ginagawang mali, maliwanag ang isip mo na okay yung mga ginawa mo, tapos siya pa yung nagagalit, huwag mong papatulan. At the end of the day, tingnan natin kung hindi siya bumalik sa iyo. At the end of the day, ewan ko lang kung hindi kanya laging i-message. Diyan na siya magsusorry. Diyan na siya maliliwanagan. Kasi minsan yung mga lalaki na yan, dala ng emosyon, nakakapagsalita sila ng hindi magaganda. Imbes na magsalita ng maayos, nakakasakit sila. Excuse me. Kaya mga kamamay, huwag kayong pumatol sa mga galit, tampo ng lalaki sa inyo. Para sa ganon, kayo ang palaging i-message niyan pag na-realize niya na siya yung mali at kayo pala yung nasa tama. Alright? And last, huwag ka masyadong sobrang bilis kung mag-reply. Yes, mga kamamay, kung gusto nyo na palagi kayong i-message ng isang lalaki, please, huwag kayong sobrang bilis mag-reply sa kanya. Kasi iniisip ng isang lalaki, kapag ka palagi po kayo o madalas kayong mag-reply sa kanya, wala kayong ibang ginawa, kundi ang tumutok lang sa kanya. Wala kayong ibang ginagawa, kundi ang bantayan lang yung kanyang mga message sa inyo. Hindi niya naiisip na busy ka rin, hindi niya naiisip na high value ka, hindi niya titingnan ang isang ikaw na dapat ito yung binibigyang halaga kasi wala kang ibang ginawa sa buhay mo kundi ang tumutok sa kanya. Siya lang ang mundo mo, sa kanya lang umikot ang mundo mo. Okay? Pero kung ikaw yung babae na ang dami mong pinagkakaabalahan, ang dami mong negosyo, di ba? Nag-aayos ka, hindi lang sa kanya nakatutok ang oras mo, ang sarili mo, malamang sa malamang. Lagi kanyang i-message, okay? Kasi kapag marami ka pinagkakaabalahan, hindi mo siya magagawang i-message palagi. Hindi mo siya magagawang abangan palagi. Kung kailang may oras ka, doon na lang. So, iisipin ng isang lalaki na, aba, high value yung babae na to. Aba, iba tong babae na to. Hindi to batugan. Madiskarte to sa buhay. Kung kahit ang isang lalaki maghahabol, kung kahit ang isang lalaki ay palaging mag-exert ng effort para makausap ka, para kulitin ka, para makita at makausap ka at hindi kanya pakawalan. Kasi high value ka, mga kamamay eh. Kasi maayos ka, kasi responsable ka. Maayos ka magiging partner in the future kung kaya't palagi kanyang i-message. Mararamdaman nyo yan kasi high value kayo eh. Kasi ang hirap yung hanapan ng oras eh. Kaya mga kamamay, gawin nyo po yung hindi masyado palaging mabilis mag-reply. Kahit wala kayong ginagawa, huwag masyadong mabilis mag-reply. Kung tinatanong, sumagot. Kung may oras, sumagot. Pero kung wala naman at marami kayong ginagawa, huwag niyong pagtuunan ng pansin masyado ang mga lalaki na yan para mas tumaas ang value, ang tingin, ang pagpapahalaga at respeto nila sa inyo. So mga kamamay, yan lang muna sa pagkakataong ito, yan lang muna ang aking share upang sa ganon, lalaki naman palagi ang unang magparamdam sa inyo. Palaging lalaki ang unang makaalala at mag-message sa inyo. So for more videos and love advice, kagaya nito mga kamamay, don't forget palagi na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.